og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello mga followers, salamat kayo sa inyong suporta sa itong programa kay Unsabay Kamatuoran. So, aniya kita karon sa tuang studio, kauban si Sister Eileen nga mapahiyomon kay Juan, kanana ay nagkagwapang samot. Oh, nya nasa itong paminawon mga higala, kaya nasa ituyo diri karon sa iyang pag-ari sa studio. Kaya ron hatagan ko na itong pagtulunan ang uban nga nagpamati nitong programa kayo sabay kamatuoran. Sister Len, sa may mahang katuyuan ganong niyaman ka sa studio? Ang akong katuyuan, Brother Edgar, gusto na ho nga ipasabot nimo sa publiko, ilabi na sa mga Katoliko. Kung tinuod ba ning gisulti sa laing tinuuhan, nga ang reliyon kuno nga Katoliko, kulurom kuno. Kulurom. Tinuod ba ni Brad nga kulurom ang simbahang Katoliko, kay wala kuno kini marehistro. Wala kini giila nga legal. Wala kini giila nga legal sa gobyerno kay wala marehistro. Kulurom kuno kini og illegal. Tinuod ba kini, Bro Edgar, nga kulurom ang simbahang Katoliko kay wala lagi kini marehistro. So, kulurom kayo marehistro. Kaya ngano, ang ilahang pundok, rehistrado. Rehistrado. So, sa sakto ng pagkasulti, kato nga marehistro sa Security Success Commission, illegal siya. Illegal. So, sa Katoliko, illegal ba siya? So, ang tubag na to no, sa sinugdanan pa yun, dihay time, atong karoon na, dili tayo magpanako pagsulti. Dihay time nga giisip kini nga illegal sa unang panahon. Giisip kini illegal kining Catholic Church nga gituod ni Kristo. Giisip kini illegal sa unang panahon. Ngano? Ang giila kaniadtong nga legal sa gobyerno, labi na sa Roman Empire, Roman government, mao man ang Judaism. So, ang Judaism, wala nila lutusa, wala nila kaning pasipad tungod kay gidawat na sa ilahang kanang panggobyerno ang maong relihiyon. So, karon ang mga Judaism, ang ilang paglantaw sa bag-ong tinuuhan kung Christianity, usa ni siya ka illegal nga movement, nga daw naghimo na siyang kanang katbang ba sa ilang pagtuo, isig Judaismo. So, ato aning hatag sister, basta pwede ko basa sister ang Biblia, niya sa kuan, kay niya sa Biblia sa kuan, kanay sa Juan 9:22, pwede ko basa sister? Sa Juan 9:22. Ako lang ukap kayo mas madali. San Juan 9:22. Sa Juan 9:22, pareho basa, mas madali kami magkabasa. Kaya mao kini ang kamatuoran. San Juan 9:22. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sanglit nagkauyon man sila nga kadtong miingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. So, sa lahat ng pagkasulti, sister, nga, kung kisa tong mo declare sa iyang kagalingon nga siya magtutuo ni Jesus Christ, di na siya pwede nga maka-appeal sa ilahang anday mapahulay silang panimbaho. Lahat ng pagkasulti, hingin lang yun. So, inana kahigpit kanya ito, gihigpitan o maayo ang Krisyanismo kanya ito mga kaigsunan ko na Kristo. So, kay atong segunda sister sa kuan nang ay Buhat Kapitulo 5 versikulo
28. Nara. Buhat 5, Hmm. Buhat 5, 28. 28. Basa. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem. O buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Di man ka? Di ba gidid-an? Gidid-an. Ingon sa dere? Mingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Di ba? Apan tanawa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem. Sa to pa mo gindawatan ning maong ning kini maong pagtulunan sa Jerusalem. Gani, gusto gani nilang patyon ang mga Kristiyanos. Gusto nilang patyon. Gani panahon ni Esteban, gilutos ang iglesia. So mga kaigsunan ko ni Kristo, sumala sa Biblia atong mabasa nga kung ang gyud kanang gilutos gyud ang simbahan ng Gituko ni Kristo sa Jerusalem pa lang. Ibidaan na sila dito. Kaya bisa gani sa ilang pag-adto sa kuan kanang ay Roma. Kay nalingon Ginoo nga kanang patuon kay Pablo sa Roma. Si San Pedro si Pablo dito nagatukod man og simbahan sa Roma. Og dito sa Roma nakasinati ang simbahan og pagpanglutos gikan kay Emperador Nero hangtod na natapos kini dito panahon ni Emperador Constantine. Wala mga kaigsunan nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo niabot man sa Roma nakasinati kini og grabe nga papanglutos gikan ni Emperador Nero hangtod na og natapos kini panahon ni Emperador Constantine. Og ang kasaysayan nagpapatuod niya na nga kining maong simbahan diha sa Imperyong Romano nahimo kini siyang illegal sa ilahang panggobyerno. Nakasinati kini og pagpanglutos tungod kay illegal kini nga movement matud pa sa Roman Empire. Di ba? So muna nga nini nga punto gikan sa ni Emperador Nero dunay 57 ka mga emperador nga nanglutos sa maong iglesia. Apan natapos kini panahon ni Emperador Constantine. So usabay nahitabo sa panahon ni Emperador Constantine. Matod pa diri sa kuan sa libro kini gitawag ko sister kini kasaysayan ng daigdig matod pa diri. Mo ni ang nahitabo. Kuman sa pagpanglutos mo ni niya ang nahitabo. Matod pa diri ang malawakang paghihirap sa mga Kristiyano ay naganap sa panahon ni Emperador Dixius noong 249 hanggang 251 CE. Sa ito pa natapos. Sa panahon sa kasagsagan ng mga paghihirap, ang buhay ng mga Kristiyano ay laging nasa panganib. Grabe ang pagkalutos. Pero, noong 311 CE, ang Kristyanismo ay ginawang pananampalataya na naaayon sa batas ng silangang Imperyong Roman. Naaayon sa batas. Mas may buti masabot ani. Sibo. Giligal, no? Giligal. Nahimong legal. Pagkatapos ng 2 taon, sa pamagitan ng Edict of Milan, itinakda ni Emperador Constantine ang Kristyanismo bilang pananampalataya na naaayon sa batas ng buong Imperyong Roman. Grabe, no? Noong 395 CE, idiniklara ni Emperador Theodosius ang Kristyanismo bilang opisyal na pananampalataya. Sa to, ano sa ato siya, Brad? 395 AD, himong opisyal na pananampalataya. Sa to pa, ang simbahang Kristyanismo
nga mao ang Katoliko dito sa Roman Empire nahimo gihat na kasi nahimo siyang legal. Oh, naayon sa batas. So niini nga time. Kaya to lagi sa kayo ko na giisip kini kanito nga illegal mao bitaw gihimong legal nila sa ilang balaod. Kay aron mahimong sibo o naayon sa balaod sa Roman Empire. O kining niyang mao pagtuo gi-official kini dili lamang sa Roman Empire kundi sa tibuok kalibutan na. Nga ba nga bisan asa kapitan ni moabot nga mga nasod kining maong Kristyanismo nga simbahan kining Catholic bisan asa kapitan ni moabot sa nagkalaing nasod legal na kini siya. Legal na kini siya. Mara di na kinahanglan iparehistro pas gobyerno sa Pilipinas. Kaya giisip naman kaning legal asa man na mabasa. Giisip na. Oh, niya ning gitawag og the law on partnership. Atong basahon diri mga higala aron ano to? Mahatagan atong katinawan ang kining ang ato mga igsoon nga namati. Matod pa diri sa the law on partnership ingon diri sa iyang pahina 515. The Roman Catholic Church is not registered like other religious societies of that or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical persons since time immemorial. Sa kuno? O ato ning Bisayon kanang pinobre. Ang Romano Katoliko nga simbahan, no? Dili wala kini narehistro dili sama sa ubang religious organization nga mga simbahan. Tungod kay kining niya giila na nga legal sa kakaraanan pang panahon. Tugay na. So, kano sa man nahimong official nga kuan legal niadtong sa Edict of Milan 311. Unya, official nga pagtuo 395. So, ug matod pa sa libro sa mga Seventh Adventist, gingon diri sa ilang libro, mga higala gingon diri sa ilang libro, kaning libro nga Bible Reader's Digest. Sa pahina 262, gingon diri. The earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution of Constantine in 321 AD. So, enacting that all court of justice, inhabitants of towns, and workshop were to be at rest on Sunday. So ito pa, apil na nini ang pag-declare nga legal, apil na nini nga ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. I-declared po nga usa ka official nga adlaw ipapahulay. So, ang official nga pagtuo, Kristyanismo, gi-declared, o ang ilang adlaw ipapahulay, gi-declared, apil na ning tanan, so wala na'y papanglutos nga paghahimuon sa mga Kristiyan. So mana nga kining ni libro sa Seventh Adventist, kining the ministry, ilahan ning libro mga higala. Gingon diri, Sa labrad libro o notebook? para ni di kanang nahawag man ni libro ni kanang nay nahawag pamphlet ni sa man ni kanang Ginama. gamay para ni. Matawag na po ni libro gikuan man. Ginama. Gigama mang libro. So matod pa diri, matod pa diri sa summary of points, ingon diri. The Apostolic Christian, Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. So, sabay po ito pasabot, ang apostolikanhong Kristohanong karaang Katoliko, universal, simbahan nga gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles,
nagpadayon sa panahon ni Constantine, mga 3 to 1 AD. So sa to pa, Pa-record din na sa ilang nasa ilang ko nga, bito lang nga nagbangi ang mga Sabadista o ang Iglesia ni Cristo. Kaya mato pa sa Iglesia ni Cristo, ang Iglesia kunong gitukod ni Cristo natalikod, nahanaw, panahon, pagkamatay sa mga apostoles. Pero ang pahayag sa mga Seventh-day Adventist, naabtan pa man dahil kuno kini panahon ni Emperador Constantine. Oh, so usa magsimbahan na ang naabtan panahon ni Emperador Constantine. Ang Romano Katoliko nga simbahan. Roman Catholic. So naba kay kuan sister, usa may imong kuan? Kasulti sa imong nabati karon? Sa ang akong ikasulti, Brad, nga klaro ug tin-aw nga legal ang simbahang Katoliko kay giisip na kining legal sa una pang panahon. Yes, oh. So kitang mga Katoliko nga naa sa atong kitang mga Katoliko maka-prove man ta nga legal ang atong simbahan, dili illegal. So ang akong pangutana sa mga laing tinuuhan, nganong nagrehistro man sila? Nganong kinahanglan man nga irehistro ang ilang simbahan? Nganong man kay sila ang illegal. Yes, tama. Tama. Sila ang illegal. Oo. Kay nganong kinahanglan irehistro man sila? Oh. Kitang ang atong simbahang Katoliko dili na kinahanglan irehistro. Kay legal na lagi. Sila ang pangutana nganong kinahanglan ang ilang sekta irehistro. Pasabot sila ang illegal, dili kita, dili ang atong simbahang Katoliko. Sa to pa sister kay kinahanglan i-rehistro na adyoy mo pirma dito nga founder. Oh, Mana nga sa atong simbahan wala naka-rehistro dito, wala naka-pirma dito nga founder. Kay dili na kinahanglan i-rehistro. Kay gi-declared kini sa gobyerno nga legal. legal. Di ba? So di na kinahanglan nga i-rehistro. Kailangan napay mo pirma. Kaya ang gobyerno malagi mismo ang nagdeklara nga kini nga maong simbahang Katoliko usa ni siya ka legal. Pero ang ubang mga pundok nadeklara lang siya nga legal sa gobyerno tungod kay dunay ning pirma dito as founder. Okay mga so Sister Len kuan ba kanay natinawan na ba ka sa imong pangutana? Natinawan ako, Brad. Sa akong pangutana, na-explain ni mo maadyo. So sa mga nananaw ug naminaw, sure po ko nga nasabtan ko ninyo. Amen. So kamo po diha salamat kayo sa inapon ba nga namoy nakatunan itong programa kayong sabay kamaturan. So Sister Len, salamat kayo sa imong pangutana. Kay pinagis mo pangutana nakagiya ka o nakahatag ka o katinawan sa uban tungod kay ato pa pong nahatagan o katinawan. So salamat kayo ninyo og maayong adlaw kaninyong tanan. God bless sa tanan. Bye-bye. God bless tanan. And Happy New Year. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.